ba nagulat? Bakit ka kumuha ng ganong kalaking pera? Yung nakuha ko na po yung pera, tsaka ako na-verify po na nakaloan na po talaga ako. Pagdating sa bahay, hindi mo pa sinabi, ma'am, bakit naman ganon? Palagi na lang po niya sinasabi sa amin na babayaran po niya yung loan. Yung sinorward sa akin po na document, sir, is sakto naman po sa mga requirements po sa pag-avail ng loan. After namin nalaman, sir, na mga fake pala yung ginamit na mga ORCR. Lumaliwanag po, kasabwat ang bangko rito, hindi na lamang upang maloko yung sarili nilang bangko, kundi para makapagpanggap yung amo upang walang maging pananagutan yung may-ari. Estafa po yan sa Article 315 ng Revised Penal Code of the Philippines. Ano kaya pakiramdam ng isang mangmang na kasambahay pagsamantalahan ang kanyang kamangmangan sa pamamagitan nitong amo at ang loan officer ng bangko nagkuntsabahan para makautang lang sa bangko itong mga lintik na demonyo sa lupa. Sungay na lang, abay buntot pa at saka tinidor ng demonyo. Ay, demonya pala. Sir Ben, humingi po ako ng tulong sa inyo dahil niloko po ako ng dati kong amo po na si Mrs. Antonieta Bacos po. Pinagsamantalahan po yan yung kamangmangan ko po. Niloko niya po ako. Hiningi po niya yung ID ko. Na-confirm po na na-loan po ako ng 300,000 pesos po dahil nakapangalan sa akin po yung passbook po. Nakatanggap na kami ng final demand letter po galing sa bangko po. Sinisingil na po kami sa aming loan. Kaya ko pong patunayan sa inyo po, sir. Wala po talaga akong kasalanan. Kami ang nagdurusa po. Si Mrs. Antonieta Bacos po ay nagpapakasaya, nagpakasamsam sa mga nalon niya po gamit yung mga tao po. Hirap na po yung mga kalooban namin, pati pamilya namin naaapektuhan na po. Okay, ako nagtataka, talagang pinagsamantalahan ang kamangmangan mo. Isa'y kasambahay. Magkanong sinisweldo mo bilang isang kasambahay? 3,500 po per month. Ito yung amo mo si Antonieta. Tonieta! Mas Opo. mukha ka pang amo kaysa dito sa kay Tonieta na amo mo. Ngayon talagang magkakalintik-lintik tong high school lang yung tinapos. Kaya ka nga nagkasambahay. Sinisweldo ka lang 3,000 kada buwan. At pagkatapos, ginamit ka nitong si Tonieta kasama yung si Balukan na kayo'y sinet up na parang lalabas, kayo yung umutang samantala silang dalawa ng amo mo ang gumawa ng sinasabing mga pekendos na papeles. Ipinapunta kayo sa bangko kasama itong amo mong si Tonieta para kunin na yung 300,000 pesos sa iyo at doon sa sinasabing kasama mong driver. Tagti 300,000 pesos kayo, tama? Opo. Di ka ba nagulat? Bakit ka kumuha ng ganong kalaking pera? Nakalagay pa sa passbook mo, dineposit sa iyo. Kinuha na lang ninyo yung pera, tama? Yung nakuha ko na po yung pera, tsaka ako na po na-verify po na nakaloan na po talaga ako Okay, sa pangalan ko po. Sa loob mismo ng bangko, inabot yung pera. Opo. Anong ginawa mo dun sa pera? Binigay ko po kay Mrs. Antonieta Bacos po sa bahay na po niya. Ganon din yung driver mo, inabot 600,000 lahat sa kanya. Opo. Alright. Wala kayong natanggap ni isang kusing. Wala po. So, hindi ba kayo nagtaka? Naghintay po ako na mag-ano po siya sa akin, magsabi po siya sa akin ng totoo po. Pero po, palagi na lang po, sinasabi niya po palagi sa amin is magbabayad po daw siya, babayaran daw po niya yung loan namin sa bangko. Kaya lang, ang nakapangalan, pangalan mo at saka pangalan ng driver ninyo, ginamit lang kayo. Opo. Pinagplanuhan ba nitong amo mo si Antonieta at yung si Balukan? Kaya parang nag-usap muna kayo sa resort. Anong sinabi sa inyo ni Balukan, ni Van Vincent Balukan? Wala po siyang sinabi. Pinapirma lang po kami ng mga documents po. So hindi mo ba alam, sabihin mo, sir, bakit po kami nagpipirma ng dokumento? Para saan po to? Hindi mo ba tinanong? Nawala na po yun sa isip ko, sir, kasi nagmamadali ako. May sakit po yung anak ko po. Okay. Pagkatapos mapirma, ano nangyari? Pauwi na po. Siya na lang po yung nagdala sa mga papel po. Pero yung pera, kanino inabot? Sinama kayo sa bangko? Pagdating ko po sa bangko, kinaway po ako ni Sir Balukan po. May pinapirmahan po siya sa akin na papel at sabi niya po na antayin ko na lang po daw na tawagin ako ng teller. Tapos nung tinawagan ka ng teller, inabot na sa iyo yung pera. Opo.
Nung natingnan ko na po yung passbook, doon na po sumagip sa isip ko po na naka-loan po ako. Umaamin siya sa inyo, itong amo mong bastos, demonya, na siya nangutang, ginamit kayong sangkalan. Opo. Abay, pangloloko to. Yes, maliwanag po, Ginoong Bentulfo, mga kababayan, na ito po ay conspiracy sa pagitan ng bangko ng mga opisyales na tumanggap di umano ng loan application ng kasambahay at pagkatapos nag-process, pagkatapos nag-release ng pera. Makikita nating bahagi talaga sila ng pagkilos ng amo upang makakuha ng ganong kalaking pera. Yung amo, ginagamit lamang yung kanyang kasambahay. Kasabwat po dito yung mga opisyales at meron pong credit investigation dyan eh. At yan ay hindi lamang ordinaryong reglamento ng pagbabangko, kundi yan ay tinatakda ng Central Bank Rules and Regulations. Kailangang pag-alagaan ng bangko ang pera, dinideposito din lamang sa kanila ng kanilang depositors sa pamamagitan ng pag-iingat sa larangan ng pagbibigay ng pautang. Una, credit investigation, may kakayahang mangutang. Pangalawa, mahigit na mahalaga, may kakayahan ba siyang magbayad? Sabi lumaliwanag po, kasabwat ang bangko rito. At ang masakit, nakipagsabuatan ng bangko, hindi na lamang upang maloko yung sarili nilang bangko, kundi para makapagpanggap yung amo upang walang maging pananagutan yung may-ari. Yan po ay maliwanag na forcefully pretending to possess legal capacity or forcefully pretending to possess power qualification or even business transaction. Okay. Estafa po yan sa Article 315 ng Revised Penal Code of the Philippines. Tatakbo po yan ng hanggang mga 16 na taon ang Naku. kulong. Naku. Meron po kasing mistaken notion na ang large-scale swindling o large-scale estafa, kung gagawin lamang po sa taong marami, ang mabibiktima, taong marami, 3 at higit pa. Hindi po. Kung 3 at higit pa ang gumawa, Ginoong Bentulfo, ng panluloko sa kahit iisang tao, large-scale swindling na po yan. Naku. Dito, maliwanag. So ngayon, anong step 1 na pwede natin gawin? Ating pong kunin ang kanyang kwento at nang sa ganon, makagawa po tayo ng kaukulang mga komunikasyon. Kung pwede na po natin gawan ng sulat para ma-refer na po kagad at this initial stages of the complaint, diyan po sa Central Bank of the Philippines, Okay. sa nilang regulatory department, at maging dito po sa CIDG, National Office, sa Camp Crame, para po magkaroon ng simultaneous investigation. Batay po dyan, po pwede na pong makakilos ang dalawang ahensya. Una, para maimbestigahan yung pong bangko, maisarado o sakasakali. Naku. Na ito po ay mapapatunayang talagang nai-release ang pera at mapapatunayan naman sa isang kasambahay lamang. At pangalawa, lilitaw na dahil marami po ang nagsabuatan, hindi lang isa, kundi higit 3, po pwede pong imbestigahan niya ng CIDG, ng PNP. Alam mo, attorney, kaya tumakbo sa atin dito, ginigipit siya ngayon ng mga collection sa pamamagitan ng abogado rin ng bangko na nagsasabi na sila ay gumawa ng large-scale estafa, fraudulent act. Ako talaga naman, oo. Siguro po para matulungan na natin kagad, dito po sa pambansang sumbungan, sa BITA, Ginoong Bentulfo, magbuboluntaryo tayong gawin yung sagot dyan sa sulat na yan. Okay. At nang sa ganon, maipadala din kagad dun sa abogado at sa bangko at mailahat sa kanila itong tinalakay sa pambansang sumbungan. Yun. Na teka muna, kayo nga itong merong ganitong kaliwas-wasan eh. Tapos kayo itong ganitong nakikipit pa. Thank you so much, attorney. Makikipag-ugnayan kami sa inyo. Maraming salamat po, Ginoong Bentulfo at sige. pambansang sumbungan. Tinatawagan muna natin itong loan officer kasi kung hindi tayo sa loan officer, sana sumagot to rito. Kasi kung hindi, ako'y wala bang ibang number dito? Dahil The subscriber cannot be reached. Nako, sus Mario Josep. Nako, so okay. Ma'am, kayo ho yung bank manager ng April 14 last year, First Valley Bank sa Aurora, ma'am. Tama? Yes po, sir. Kilala niyo ho si Antonieta Bacos, ma'am. Yes, sir. Okay, kliyente niyo ho si Antonieta Bacos. Paano ho ninyo pinauutang ang kliyente ho ninyo? Hindi ho ba meron kayong sinasabing requirements such as credit investigation? Nasa legal... Well, kung nasa legal, ma'am, tama po. Okay lang, ma'am. I do not want to believe sangkot ho kayo, conspiracy, because dapat due diligence, kayo ho mag-approve bank manager. Based po sa approval po, sir, hindi po ako
in charge po sa sir, credit investigation. May account officer po kami, sir. So may account officer. Opo, sir. Ma'am, ang kliyente ninyo, niloko ho kayo sa pamamagitan ng pag-utang na ito ho'y, kumbaga, falsified document, pero ginamit niya ho yung ibang taong katulong niya na 3,000 lang nakapautang ho ng 300,000. Yes, under investigation na po yung Sino ho nag-iimbestiga, ma'am? Law enforcement or bangko lang ninyo legal? iniimbestigahan na din po sa internal at saka external po, sir. Ma'am, kinakailangan ho rito pumasok ng NBI sa anti-fraud. Pwede ho pumasok dito ang Criminal Investigation and Detection Unit, pati ho yung sinasabing Bangko Sentral ng Pilipinas on a highly irregular transaction. Ang nag-conspire ho rito, yung amo at yung loan officer ho ninyo na maaaring hindi nyo ho alam, pero the court will have to decide on what's going on. Kasi tinatanong ko lang, ma'am, kung alam niyo ho bang transaction na to, kung ito ba'y dumaan sa inyo bago inaprubahan? Sa totoo lang po, sir, dumaan sa akin, sir. Based sa sir, manipulate po yan sa account officer. Ano ang pangalan ng account officer, sir, ma'am? Ang pangalan ng account officer po namin, sir, is si Van Vincent Balucan. Yun na nga ho, ma'am eh. Wala na ho siya ngayon, ma'am. Siguro, ma'am, para ikay malinis sa pangalan mo, ikaw mismo mag-i-initiate na masampahan ng kasong kriminal. Maiipit ngayon si Vincent Balucan, ang loan officer ninyo, na may sabwatan na minanipulate to. Tama sinabi nyo. Sa pakikipagtulungan, conspiracy, nung sinasabing amo nitong pobreng katulong si Antonieta Bacos na kliyente ho ninyo. Ma'am, tatanong ko for the last time, wala ho ba kayong kinalaman dito, ma'am? Wala po, sir. So, inosente po kayo? Sir, clear po yung konsensya ko po. Ma'am, wala ho kayong pinarmahan ng mga papel na inaprubahan ninyo dahil manager ho kayo? After na po sa mga releases, sir, yun, may napirmahan po ako. Pero Bago ho inaprubahan ni Vincent Balucan, na loan officer ninyo, hindi ho ba kinonsulta kayo bilang isang manager na magliliso kayo ng pera? Approver ho kayo eh. mayroon po akong naaprubahan ng mga documents, sir. Tulad ng? Yung sinorward sa akin po na document, sir, is sakto naman po sa mga requirements po sa pag-avail ng loan. After namin nalaman, sir, na mga fake pala yung Fake. ginamit na mga ginamit na mga ORCR at saka hindi po tunay or totoo yung Ma'am, kung ito na ang naging resulta ng internal investigation ng bangko ninyo, ito bang katulong, ma'am, kasama doon sa sinasabi ninyo? Conspiracy, mangmanghuto eh, kaya nga tumakbo nga sa amin. Hindi sa kanya napunta ang pera ho napunta doon sa kliyente ho ninyo na yung amo niya, si Antonieta Bacos. Itong nangyari dito sa pobreng katulong na naiipit ho ngayon, na ginigipit ng inyong collection lawyer, na large-scale staffa itong si Geraldine, mangmanghuto eh. This is an illiterate person. Kulang na lang sabihin ko, no read, no write, hindi niya naintindihan. Basta siya ho, talagang tapat niya ho, ginawa ang trabaho niya. Kung ano sinabi ng amo, sinunod niya lang. Ni 5, wala siyang kinita. Ma'am, it's good that you're talking. Ang pinoprotektahan ho namin itong pobreng walang kalaban-laban, yung katulong ng mangmang. Opo, sir. Sasabihan ko rin po yung sa head officer regarding po this call, sir. Para Okay. ma-aware po sila, sir. Mas maganda, ma'am. I can sense that mukhang naloko ho kayo. Ako ho magsasabi, in my heart, parang wala ho kayong kasalanan. Kaya lang, hindi ho ganun ang tingin ho ng batas pag nagkakaso. Parang I can see forthright and honest sa iyo. Pero hindi ho ako magdidesisyon yan. Hukom ho, ma'am eh, ha? Opo, sir. Geraldine, posible itong si Antonietang Bacos na to, babae, ito si Van Vincent Balucan, posible baka may relasyon to na isa katuparan nilang dalawa ang kanilang kagustuhan na makaloko. Niloko nilang bangko, niloko ka. Yung amo mo ba may asawa? Meron po, sir. Alam kaya ng asawa niya to. Ngayon po, alam na po. Dito sa parting to, abangan, magkakaroon tayo ng investigahan at sigurado papasok na rito ang mga law enforcers. Geraldine, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, Sir Ben. Alright, balita ko, Geraldine, ikay sinasampahan ng kaso ng bangko, hinahabol ka ngayon ng bangko, kalang koleksyon na sinasabing large-scale stapa ang ginawa mong panloloko sa bangko, samantalang, ikay inutusan lamang ng sinasabing amo mo. At ngayon, nagbabanta pa itong si Tonyeta na ikay sampahan ng kaso dahil ikay pinatulfo mo siya. Hindi ikaw ang sinampahan, hindi ako. Okay, sinampahan ka.
Kailan ka nakausap nitong huli, nitong si Antonieta? Hindi na po, sir. Hindi na po kami nagkausap, sir. Okay. Kailan mo nalaman na may kaso ka kay Tonieta na dahil nagpatulfo ka? Nung isang araw po, sir, kasi na public scandal daw po siya. Na public scandal. Saan kasi nampahan ng kaso? Sa barangay o sa hukuman o sa pulis nagpa-blatter siya? Sa police po, sir, nagpa-blatter po siya nung isang araw dahil daw po yun sa mga alahas niya po na prininda ko daw po. Sinanla ko daw po. Yung bang alahas na sinanla mo, ikaw nagsanla or pinasanla niya sa iyo? Pinasanla po niya sa akin. Inutusan lang po niya ako, sir. Pero yung ibang alahas po, sir, hindi po yun hindi po yun direkta na alahas po yung isinanla ko. Yung iba po ni-renew po, tapos tinaasan po yung Interest. rate po ng gold po. Kanino nakapangalan yung mga alahas sa iyo o sa kanya? Sa akin po, sir. Baka nagmo-monitor sa atin tong Tonieta na to kaya hindi sinasagot. The subscriber cannot be reached. Para sa inyong kaalaman, mga nanunood sa atin ngayon na itong kasong na idinulog sa atin ng kasambahay na si Geraldine, kasalukuyan yung 24, kasama siya rito, 24 na mga complainant na kumbaga hindi lang pala isa, marami na, naglapitan din sila tanggapan ng mayor doon sa nasabing sa Aurora branch sa Zamboanga, Aurora. Ngayon, may iba na lumapit na sa NBI, iniimbestigahan na ng NBI for possible fraud kasi malaking kaso to kung titingnan natin. Kung kayo nanonood ngayon, sino man dyan, lalong-lalo na ngayon sa Aurora, Zamboanga, ako'y mananawagan sa inyo, baka marami nang naloko na rin dyan dito sa iisang modus, iisang estilo, isang pamamaraan na ang bangko, either ang bangko'y kasabwat or may sindikato sa loob ng bangko, yung loan officer, si Balukan, at itong pakikipagsabwatan na dito sa parting to, may problema. May sindikatong malaki at pinuputukan ngayon dito yung kasambahay na lumapit sa atin. Itong sitwasyong ito, maliwanag lang na talagang nakakakulo ng dugo. Ginamit yung empleyado, yung kasambahay, para makinabang ang amo. Pagkatapos, gagawan pa ng kung ano-anong kabalbalan, mga issue, para lang sa ganun mapilit yung katulong na manahimik na lang. Yun po yung nakikita ko dyan sa mga estratehiya ng amo. Tanggapin na lamang yung pananagutan para po doon sa pera na tinasabing nakuha sa bangko. Pangunahin bilang abogado, ito po yung malaking kawalan ng katarungan. Pagyurak sa karapatang pantao sa mga karapatang legal noong pong kasambahay. Sa bangko mismo, ang nakikita ko po riyan, pangunahin kasong kriminal. Bakit po? Kasama sila sa pagpapanggap sa panlilinlang. Naging bahagi sila nung panlilinlang dito po sa kasambahay. Pangalawa, alam din nila na walang kakayahan yung kasambahay na makabayad ng utang na ganong kalaki. Alam nila na hindi makatotohanan yung sinasabing pagkakautang ng kasambahay. And yet, pinahintulutan nila doon sa punong himpilan, punong tanggapan ng bangkong yan, kasama yan. Kasi sila po yung nagbabigay ng pahintulot sa pautangan para sa kanilang mga sangay. Kasama sila sa sabwatan. Ginoong Bentulfo, mga kababayan, kung ating papansinin yung impormasyon, balita na ipinagkatiwala dito sa Bitag, Pambansang Sumbungan. Ilan po ba yun? 24, 25? Pare-pareho ang modus operandi. Maliwanag po na ang pagkasabwatan ng mga opisyalis ng bangko hanggang sa pinakamataas sa kanila, hindi may tatatwa, hindi may kakaila. Kaya po lahat sila may pananagutan, pati na yung mga opisyalis dito po sa kanilang pinakapunong tanggapan kung meron man. Nakakatakot po yan. Fraudulent banking practices po ang tawag dyan at po pwede pong makasuhan yung mga taong yan. Meron kaming mensahe sa bangko, lalo na kayo sa First Valley Bank sa Aurora, Zamboanga Branch. Makinig kayo. Kayong mga nandyan sa bangko, una sa lahat, kung ito'y abogado pa rin si Attorney Catherine Grace Lumilis or FS Valero O and Lumilis, makinig kayo. Sagutin nyo to kasi may akusasyon sa inyo. Total, mga abogado naman kayo, magagaling kayo. Pag nalaman ng regulatory body ng Bangko Sentral ng Pilipinas, abay pwede kayong ipasara. Sa kasong ito, pumasok na ang
NBI sa Zamboanga at nagka-interest na sila. Lumaki ang istorya nung lumabas sa pambansang sumbungan sa aming YouTube TV, nagkaalaman ngayon dito. Ito uling aking sasabihin. Para kay Tonyeta, makinig ka. Ikaw pa ngayon ang nanloko, ikaw pa ngayon ang magsasampa ng kaso, tapos gagamitin mo, parang palalabasin mo, nagnakaw ng alahas mo, katulong mo, niloko mo na nga, nilagay mo sa alanganin. Hindi uubra yung sinasabing kaso mo niyan, sinasampa mo sa pulis, kolokoy ka, pinagtatakpan mo ang kalokohan mo, katarantaduhan. Malalaman at malalaman namin kung anong istasyon ng pulis ang nilapitan mo. Ngayon pa lang, lumutang ka na. Doon sa sinasabing oppression kung tawagin, kasi sinamantala mo yung sinasabing kasalatan. Sa simpleng salita, kamangmangan ng isang individual. Naging tapat sa iyo, nagpangkandakasambahay, para lamang kumita. Pagdating sa iyo, niloko mo, ginamit mo, ginawa mong sangkalan para maisakatuparan ng iyong maitim na balakin na magnakaw sa bangko sa pamamagitan ng kasabwat mo sa bangko sa malaking sindikato. Ito namang pulpul na bangko, ang kinakailangan dito, wala kaming pakialam kung mag-bank run o masira yung pangalan ninyo, pwede naman kayo sumagot at may karapatan kayong sumagot. Wala kaming pakialam kung i-libel ninyo kami. Kaya ikaw, Attorney Catherine Grace Lumilis, bibigyan namin kayo ng karapatan, sagutin, blow by blow, punto por punto. Ikaw, balukan, magtago ka sa palda ng misis mo, mag-surrender ka na. At para nang sa ganon, makita ni Juan de la Cruz, magpaliwanag ka na. Nag-resign ka na. So, ikaw ngayon, dapat hinahunting. Abangan niyo to. Kung kayo'y nanonood sa amin sa, ito'y Zamboanga, dyan sa Aurora Branch, Zamboanga, nananawagan na kami, magsilabasa na kayo, isuka yung ganitong klaseng gawain. Lalo-lalo na yung sinasabing amo at yung kasapakat sa loob ng bangko. Lagot kayo. Kaya abangan, ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Bitag!